Checking na sila ate. May issue sa transmission control system. So ang available lang na ano nito gear ay 246, wala yung 1357. So walang 1357, 246 lang ang mayroon. Transmission control permanent. Record. Pajero 700. So walang 24, ay mayroong 246, walang 1357. So gagawin natin ito ay i-check natin yung TCM nya. So check natin TCM, pero punta muna tayo dito sa fuse box para makita natin baka mayroong short.
Ito mo. Asin. Asin niya? Asin din niya po. Asin. Si video Flashlight pa. suka. Meron dito mura mag-repair na. Bago ko na ito pero ito tsura. Ni-repair. Bago na inilisan. Bago na-repair. Bago tagilisan. May crack? May crack ba? Oh, yeah, pero ito no. Dikit lang yan. Posible ganyan yung jaga ng ano. Ganyan yung jaga ng lipa. Straight, no? No? Naman limpyuhan ba? Buo ni mo ba? Hindi na banda. Daw manmod yun. Ito matulog yun. Module niya. Solar. Kalau kita ini kontak hilab nila dan ano ba magtungan idungan ni dahil dugtong na green Kasi yun? wire daw dito dahil green dito magtungan na green. Okay, mayroon lang siya 24613 57 waya.
So yun guys, chinicheck natin ngayon yung wiring harness kung may mga ngat-ngat ng daga or kagat ng daga or putol or mga pigtas or mga sunog. So dito may nakita tayo, ito may dugtungan, ayan, may dugtungan siya, oh. Dinugtungan nila. So either naputol to or kinain ng daga. So yan, dahil may dugtungan, may mga talsik pa ng lead. So ngayon tatanggalin natin tong actuator. So itong actuator, compact nya. So itong actuator, nandyan yung push rod para sa dual clutch. So yan yung tatanggalin natin dahil ang problema nito walang 1357. So 1357 wala. So 2, 4, 6 lang. So yan yung check natin. Tapos na-confirm na natin na mali yung nilagay nilang langis, pang CVT, hindi pang manual transmission fluid, dual clutch, kundi pang CVT ang nilagay. So didrain pa natin yung langis, pero unahin natin muna itong check natin yung clearance, kung tama ba yung clearance, at saka yung flywheel nya, kung hindi ba masikip or nagpe-freewheeling ba. So ayun guys, so atin na natanggal yung mga harness at na-check natin na isa lang yung may dugtungan. So ngayon i-check natin yung clutches nya. Dapat yan guys nagpe-freewheeling. So freewheeling dapat. So ngayon i-check natin yung harness. Susungkitin natin yung harness, ay i-check natin yung dual clutch nya. Harness, yung dual clutch pala ang i-check natin dahil tapos na yung harness. May nakita tayo sa dugtungan mga harness. So yun lang nakita natin, at saka corrosion sa mga sakit connector. So dito sinusungkit natin to, dapat freewheeling to guys, hindi to matigas itong clutch, dapat umiikot to freewheeling. Pagka ito matigas, meaning sobrado yung higpit nito, sobrado yung diin, ayan, di maikot. Hindi siya maikot guys, hindi siya nagpi-freewheeling. So walang freewheeling, ayan, tigas. So naka neutral na yan, dapat is malambot yan, ayan, neutral na. Neutral, dapat malambot na yan. Kahit ilagay natin sa park, ganun pa rin, ayaw pa rin. So mayroon kagad siyang problema dyan. Bukod sa may problema sa langis, mali yung nilagay na langis, CVT, may problema pa talaga sa mechanical nya. Tapos may problema pa sa wire, sa dugtungan. So yan yung nakita natin. Ngayon babaklasin natin to para makita rin kung may problema itong actuator. So ito guys, natanggal na natin yung actuator nya. So ang tawag nito na actuator ay dual clutch cylinder actuator. So dual clutch cylinder actuator. So dalawa ang nito, motor, isa dito, isa dito. So may harness to siya. So ito yung nagre-release ng dual clutch. So ngayon titingnan natin kung gaano ka layo yung nito, clearance. So dapat dito ang clearance dito ay 71 mm, dito 6.5 mm. So dito 71, dito 6
mm. So yun yung clearance niya. So sukatin natin kung pasok ba siya. So yung 71 guys dito sa ano natin, electronic burner caliper, yan. So lobat to, yan lobat, ayaw mag-on. So ang gagamitin natin ay itong manual na lang. So yan yung 71, ilalagay natin dito, tutusok natin. So kita mo yan, malayo siya. So dapat umabot siya dito. Dito umabot. Dapat umabot yan dito. Dito. So kita mo, malayo yung 71. Ano, malayo. So yan yung ano. Yan yung sukat niya. Kung ilalagay na mo naman to sa inches, nandito yung ano niya sa 2,700. Ayan, 2,700. So ayan, malayo. So hindi na reset ang ano na to. So ating i-reset yan. Yan, tinanggal natin doon. Ating i-reset para kumana tong ano niya, clutches. So ginamitan natin ng burner caliper yan. So ang nangyari ay tukod siya, tukod. Ayan, matigas pa rin, tukod ang actuator rod. Tapos itong transmission tukod din. So dapat to may ano to dapat to pre-wheeling. Dapat pre-wheeling yan siya. Kaso hindi nagpe-pre-wheeling. So may problema. So ating ayusin yan para gumana. Stuck up pa yung rod nya. Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. So mayroon tayong gagawin ngayong grass cutter. So nag-overheat to. Sisilipin natin yung valvula at saka yung piston. Kung anong nangyari sa piston ring. Parang loose compression siya pagka umiinit. So ito yung gagawin natin. So ito, baklas na yung mga cover. Yan, baklas na natin. Diyan na rin yung mga tools natin. At ngayon tatanggalin natin yung ano nito. So binabara natin to ng langis dahil nag-vacuum siya. Lahat ng gasolina pumunta doon sa crankcase. So hinigop. So isa rin nating titingnan itong carburetor niya kung bakit hindi umandar, binabacuum pa rin niya yung gasolina. So yun, sundan nyo lang guys.